Dekada-dekada ng problema ang pagbaha pero kumpiyansa raw si Pangulong Bongbong Marcos na masusolusyonan ito dahil sa bagong programang inilunsad ng gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ba itong inilunsad na programa ng gobyerno? Gigi, ang tawag dyan ng pamahalaan ay yung Oplan kontra Baha. Ang programang ito ay sabay-sabay na pagsasagawa ng dredging, paglilinis ng basura sa mga waterways o yung clearing operations nila, yung pagtatanggal ng mga sirang pumping stations, pagsasaayos nito, pagtatanggal ng mga illegal structures doon sa mga gilid ng estero. Gagawin nila yan ng sabay-sabay sa buong Metro Manila at doon sa mga karating pook nito. Ang sabi ng DPWH, kapag sinabing illegal structures, hindi lang yung mga informal settlers ang tinutukoy nila dito. Maging yung mga ginawa mismo ng gobyerno na wala namang naitutulong para maibsan yung pagbaha sa buong Metro Manila. Ang isa sa mga unang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, kung saan sinamahan nga natin siya, ay yung pag-i-inspeksyon niya dyan sa isang creek sa May Parañaque. At yan ang una nilang tiningnan at sinimulan ng paglilinis kasabay ng paglilinis doon sa ilang areas ng mga waterways dyan sa May Bulacan at sa Quezon City. Ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin nila ang programang ito sa loob ng 9 na buwan o sasamantalahin nila yung dry season dito sa ating bansa. Ang tansya niya, baka June or July, tumigil muna sila dahil magsisimula na ang rainy season. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. At Maricel, saan daw kukunin ang pondo para sa proyektong ito at meron bang partisipasyon ang pribado sektor? Gigi, sa ngayon, ang hawak nilang pondo ay yung 2.5 billion pesos na manggagaling sa DPWH. Pero yes, meron silang mga katuwang na mula sa pribadong sektor at katuwang din nila ang local government units para maisagawa at maipatupad ang programang ito. Katunayan, kanina doon sa inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama niya ang TV5 chairman na si Manny V. Pangilinan dahil kaisa rin si MVP doon sa mga magsasagawa at tutulong sa programang ito. Marami kasi yung equipment na kailangan para maisagawa ang proyektong ito all over Metro Manila at maging doon sa mga kataping probinsya. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon ng DPWH kanina, ang target nila makapag-deploy ng more than 500 heavy equipment para maisagawa itong mga programang ito. At malaki ang maitutulong dyan ng private sector. Kwento pa ni PBBM kanina, merong mga heavy equipment na matagal na palang nakaimbak sa warehouse ng DPWH, parang 2018 pa raw yata naroroon, na itinatago raw bilang paghahanda sa The Big One. Ang tingin ng Pangulo, ngayon na dapat gamitin itong mga heavy equipment na to para magtuloy-tuloy yung target natin na mabawasan ng kahit 60% yung baha na idinudulot ng mga pagbuhos ng ulan. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya't nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. At Maricel, kaugnay ng mga problema sa kalikasan at flood control, paano ito tutugunan ng pamahalaan? Gigi, walang binanggit siya si Pangulong Bongbong Marcos sa ating panayam sa kanya kanina. Pero matatandaan natin na kahapon na itanong kay Undersecretary Claire Castro yung tungkol nga sa kahalagahan nitong Sierra Madre tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong klase ng kalamidad. At ang sabi niya, kinikilala naman daw talaga ng Pangulo yung kahalagahan nito para kahit papaano humina at maibsan yung epekto ng malakas na pagbayo ng bagyo sa ating bansa. Pero mas maiging antabayanan na lamang daw natin kung ano ang magiging anunsyo o pronouncement ni Pangulong Marcos kung paano nga yung konkretong proteksyon na gagawin nila, partikular dito sa lugar na ito. Gigi? Yan pong ulat ni Maricel Alili, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.